nga po, palakpak para sa Panginoon. Palakpak na niligtas ng Panginoon. Palakpak ng pinagpala ng Panginoon. Yeah. Hallelujah. Thank you po. Pwede po ba sabihin nyo lang po sa katabi mo, tingnan mo lang po yan, sabihin mo lang, gumaganda ka ngayong taon na to, ha? Pumopogi ka ngayong taon na to. Right? Yan. So maraming salamat po. Good morning. Good morning. Welcome to our 10 a.m. worship service. Welcome po sa ating mga nanonood online. Yan. And for our VIPs, para po sa ating mga first-time friends, visitors, and guests, maraming salamat po sa inyong buhay. Palakpakan naman nga po natin ang Panginoon for our first-time visitors, guests, and friends. Yan. Welcome po sa Rain M family. A quick announcement lang po para po sa mga hindi pa po mga pictures, no, nakapagdala ng pictures, no. Again po, we are encouraging everyone na i-update po natin yung ating pictures, no, na we are flashing on the screen. Magdala lang po kayo ng bago nyong picture, no. So, andyan po, papaskil po natin yan on our new tarpaulin, no. So, kindly just bring the picture of your family and we would like to pray for them. Okay? Okay po ba yun, no? So, akalawa po is that ang Couples Night po, I'm very excited na po. On February 9, no? 5 o'clock p.m., we will have a Couples Night. So, I think meron pa po ba tayong slots, no? Kasi limited po tayo on 75 slots. At around last week po ata ay 50 na po ang nakapagpa-reserve ng slots, no? So, you could drop by po, kausapin po natin sila Pastor Alvin, no? Regarding that Couples Night. So, February 9 na po yun. Ihandaan niyo po ang inyong mga sarili. Okay? So, today, pag-usapan naman po natin, let's dive into the Word. Tanungin mo nga ang katabi mo kung handa na ba yan makinig sa Panginoon. Ha? Handa na bang makareceive ng revelation from God? So, we will be ending today our series about covenants. Pakisabi nga po sa inyong katabi, covenants. Right? So, we are dealing about this part na kung saan ang Panginoon is having a covenant with us. The covenant na pinag-aaralan po natin dito is more than a contract. Ang covenant po is, ito po ay napakatindi ng kanyang bond, no, na kung saan kapag sino man ang nag-break ng kanyang condition on a covenant, ang kabayaran po ay buhay. So ang Panginoon is saying to us, He is making not more than a promise, He is making a covenant to us na yung mga sinabi niya sa kanyang salita, He will fulfill that in you. Dahil hindi kailanman magsisinungaling ang Diyos. Ang Panginoon na nangako sa iyo ng napakadami ay kaya din namang i-fulfill ito. So ito po ang ating pinag-aaralan so that on this 2025, dahil alam ko po, mabilis lang natatakbo ang taon na to, mabilis lang tatakbo ang mga araw, pero sana sa pagtakbo ng araw na to, lagi nating panghawakan ang pangako ng Panginoon. Because on this 2025, God will reveal more of His promises sa inyo. Marami siyang i-answer na prayers sa inyo, yung mga long-cherished prayers, no, fervent prayers natin. I believe God on this year will answer those prayers para sa inyo. Because He is faithful. Papakita ng Panginoon ang kanyang faithfulness despite of our faithlessness. No? So we have been through sa mga covenants. We have been through Abrahamic covenant. We have been through Mosaic covenant. And last week po ay tayo po ay nag-aral ng Noahic covenant. No? Noahic. Okay? So ngayon, pag-aralin po natin ang last of the covenant. Today, pag-aralan natin ang new covenant. Ang new covenant is the pinnacle of all the covenants, no? All the covenants that existed on the past is a preparation for this new covenant. Because all the covenants ay nagpo-point towards the necessity of a new covenant, no? So yung mga pinag-aralan nating Abrahamic covenant, pinag-aralan natin Noahic covenant and Mosaic covenant, they are always pointing into this time, which is the making or the establishment of the new covenant. So napakahalaga po para sa atin, which is under the new covenant, na malaman kung bakit ba ang Panginoon very insistently, no, gusto niya na ma-establish itong new covenant. In fact, God even on the Old Testament is very excited so na tayo in the humanity, magkaroon tayo ng covenant, we call this new covenant. No? Gustong-gusto niya yan. Kaso He needs to make preparation. Kaya ang mga Noahic covenant, Mosaic covenant, Abrahamic covenant is a preparation for this new covenant.
So yan ang pag-aaralan natin ngayon. Very excited to kasi patungkol to sa'yo. Ito ang covenant mo ngayon sa Panginoon. Ito ang mga binitawan niyang pangako na gagawin niya sa'yo. Okay? So let's unwrap this new covenant. Umpisahan po muna natin, hindi dun sa mga pangako, umpisahan natin dun sa context. No? Kung saan, bakit kinailangan ng Panginoon na gumawa ng new covenant. So let's study on Hebrews 8, verse 6. It says, "But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old, as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises." Wow! Grabe, introduction pa lang. Okay na, no? Sulit na sulit na. God is just saying on this verse, no? Alam nyo daw ba ang new covenant in which we are in? We are under this new covenant. Sabi niya, itong new covenant na to is better covenant. Hindi lang siya bago, kundi better siya than all the covenants before existed. Okay? He is much better than the Old Testament. No, so itong palang new covenant na meron tayo, meron established on a better promise. Oh, by the way ha, yung mga kino-quote natin, madalas, no, many of our promises kasi recorded on the Old Testament. Diba yung mga favorite natin, mga linalabas nyo araw-araw, no? For I know the plans I have for you. Old Testament yun, Old Covenant yun. Pero sabi niya, yung New Covenant daw, better pa doon sa mga kiniklaim mong promises na nasa Old Testament. Grabe, yung mga sinabi ng Panginoon, Deuteronomy 28, that you will be the head, not the tail, na ikaw ay bibigyan niya ng ability to generate wealth. It's all on the Old Testament. Yung mga sinabi mo na sasamaan ako ng Panginoon, I'm strong and courageous. It's on Joshua. It's all on Old Testament. Pero sabi niya, introduction pa lang, New Covenant. Ang pangako ng Panginoon on the New Covenant is better than on the Old Covenant. Question, Lord, paano naging better? Kasi kung ako tatanungin mo, sulit na ako dun sa I'm the head, not the tail. I will bless you. I will multiply you. Okay na ako to, na? I know the plans I have for you. Okay na, sulit na sulit na. Sabihin na po natin, no? It's perfect enough to be a promise from God, no? But yet, sabi niya, kulang pa yan. Meron pa akong gustong gawin sa'yo better. Because this is your God. When He promised something to you, hindi lang gusto niya good. Gusto niya matanggap mo better. So this year, it will be better than 2024. Because your God is a God who wants not to give you good. He wants to give you better. So paganda ng paganda talaga ang mga buhay ng mga tao na nakay Kristo. O pag-aralan muna natin. Bakit po ba better? Pagkumparahin natin si Old Covenant sa si New Covenant. Bakit sinabi ng New Covenant, better ang kanyang promises? Because sa Old Covenant, ito ang, patungkol sa blessings ha, ito ang condition on the Old Covenant. And all these blessings, basahin nyo na lang Deuteronomy 28, ang gaganda ng blessings yun. Pupunin niya ang vats mo. He will bless you in your going in. He will bless you in your going out. Okay? So he will fill your barns. He will fill your vats. Napakadaming blessings nun. No? He will bless you with fruitfulness. Iaangat ka niya. You will be elevated. Lahat po yun nakasulat sa blessings on Deuteronomy 28. Sabi niya, lahat ng blessings na yon shall come upon you and overtake you. Hindi lang mapupunta sa'yo. O overtake ka pa. Papunta ka pa lang, ang blessing mo naghahanda na. Old Covenant pa lang yun, ha? Pero ito po ang problema sa Old Covenant. If you obey the voice of the Lord, your God. So sa Old Covenant, ang blessing mo dependent in your obedience. Ganda ng mga blessings. I'm the head, not the tail. Aangat ako, ipopromote ako. Pero sabi ng Panginoon, bibigay ko sa iyo yan. It will come upon you, it will overtake you. Pero, yun ang mabigat doon. Pero, mag-obey ka muna. Bakit naman po sa New Covenant, mas maganda? Kasi, may tinanggal po ang Panginoon. Sa New Covenant, ito na po ang blessing natin. Sabi sa Old Covenant, He will bless you if you. Sa New Covenant, ito na. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us
Sabi niya, hindi ka bibigyan ng blessing. You are already blessed on the new covenant. He will bless us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. Sa old covenant, dependent ang blessing mo sa obedience mo. Sa new covenant, ang blessing mo, basta na kay Kristo ka, you are already blessed with every spiritual blessings in Christ. So sisiguraduhin mo lang na ikaw ay na kay Kristo at lahat ng blessing na to ay nasa iyo. Right? So napakalaki ng pagkakaiba. Dito, kailangan ko sumunod. Dito, kailangan ko ng relasyon kay Kristo. Right? Which is easier? Umamin na. No. Ano mas madali? Sumunod? O yung magpasakop kay Kristo? Okay? Kaya sabi niya, better na. Dahil ang pagbibless sa'yo ng Panginoon ngayon, hindi na dahil sa performance mo, kundi dahil kay Kristo na. Okay? Kaya nga po, I entitled this preaching, this new covenant is the better promises of God for you. So I entitled our preaching today, the gift that keeps on giving. Because in the new covenant, you have received the gift. At yung gift na yon, ang maganda sa gift na to, hindi nauubos na bigyan ka. Para tong bulsa ni Doraemon. Ang liit-liit, punong-puno, hindi nauubos ang laman. Yung akala mo tapos na ang Panginoon na i-bless ka 2024 dahil halos lahat ng prayer mo nasagot na. Pero sabi ng Panginoon, meron pa akong regalo sa iyo on 2025 because the gift that I gave you ay patuloy kang binibigyan ng binibigyan ng binibigyan ng binibigyan. This is the new covenant. He has given us a covenant, that gift. Pero yung gift na yon, habang binubuksan mo, ang dami mong nadidiscover. Habang binubuksan mo, habang nakaka-receive ka, ang dami pa rin pala niyang kayang ibigay. Which is ang old covenant, hindi niya kayang gawin yon. Dahil ang old covenant, it's a bilateral covenant. It's dependent on one's obedience. Dito, yung gift, binigay na sa'yo. At yung gift na yon, habang binubuksan mo, mas lalo ka pang napupuno. Right? So hindi ka mauubusan dito. Kahit na ikaw ay magkamali, ang dami pa rin niyang kayang ibigay. Okay? Now, let's unwrap. Ano po ba yung gift na yon on the new covenant? Punta muna tayo, ha? Context muna tayo. For if that first covenant had been faultless, there would have been no occasion to look for a second. Sabi niya, okay, I am establishing a new covenant. Pero for all reason's sake, for logic's sake, sabi niya, okay ang old covenant. It is holy, righteous, and good. Kaso, may nakita daw na problema ang Panginoon. There's something wrong on the old covenant. Ang Panginoon mismo nagsabi niya, He established the old covenant, but He find fault on the old covenant. There would have been no occasion to look for a second. In fact, sabi niya, kung walang mali dun sa old covenant na yon, hindi niya na lang i-establish ang new covenant. But He find something wrong. Lord, ano po yung mali sa old covenant? Yan. For He finds fault with them when He says, walang mali sa Ten Commandments. Walang mali sa ritual laws. Ang mali sa tao. Yung ka-covenant ng Panginoon ang may mali. Walang mali yung mga laws na binaba ng Panginoon. Walang mali doon sa mga pinagbabawal na pagkain ng Panginoon. Walang mali doon. Sabi ng Panginoon, ang may mali, yung mga tao na sumusunod doon sa aking mga linigay sa kanila. Okay? Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not like the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hands to bring them out of the land of Egypt. For, ito ang mali daw ito ang nakita niyang fault. For they did not continue in my covenant, and so I showed no concern for them, declares the Lord. Oh, sabi niya, yung old covenant, okay yun. It's righteous, it's holy, it's good. Ang problema daw, may problema siya dun sa Israel. May problema siya sa tao, naka-covenant niya. Dahil yung mga tao,
hindi kayang magpatuloy sa covenant na yon. Okay? Kaya, He established a new covenant. Para ma-appreciate nyo po ang new covenant, alamin muna natin yung fault in the old covenant. Bakit kailangan ng new? Kasi merong mali sa old. Ano po ang mali? Klaro po on our context, ang mali po is the inability of man to remain faithful. The old covenant is a bilateral covenant, conditional siya. Ibig sabihin ganito po, kapag bilateral ang covenant, magse-set ng condition ang both parties na magkakaroon ng covenant. Ito ang gagawin ko in return to this. Okay? So sabi ng Panginoon, if you obey me, I will bless you in the city. Okay? If you obey me, magpapaulan ako at yung crops mo magiging bountiful. Okay? So, kung ikaw daw, sabi naman ng Panginoon, okay, sabi ng mga Israelite, okay, susunod po kami. Kapag ikaw hindi sumunod, eto naman, linista ng Panginoon lahat ng mga bagay na gagawin niya kapag hindi sumunod ang mga Israel. True enough, ang Panginoon, nakita na hindi kayang manatili ng mga tao na maging faithful sa kanyang covenant. Na magaling lang sa una ang mga tao. Susunod sa una, excited sa una. Kapag pinagpala, pero habang tumatagal, nagbabackslide na. At hindi yan yung katabi mo. Okay? Yun ang problema daw. So bakit kaya ang Panginoon, He wants to establish the new covenant. Ito nakita ko, because it is hard for God. God is hurt even when He is destroying the Israelites because of their disobedience. Ang gusto ng Panginoon, pagpalain ka, pero dahil ang covenant natin bilateral, wala akong magagawa. Kahit gusto kitang pagpalain, hindi ko magawa because I am binded by my covenant. Na ibe-bless lang kita if you obey. Na kapag ikaw nag-disobey, wawasakin kita. So God says, yun ang mali. Gusto kitang i-bless, gusto kitang proteksyonan, gusto kitang iligtas. Kaso I am binded by that covenant. Hindi makakilos ang Panginoon because of the covenant. So sabi nga ng mga Israelite, diba? Lord, si Moses na lang magsalita sa amin. Ang Panginoon, gusto ko kayong kausapin araw-araw pero dahil sabi nyo, according to our covenant, si Moses na lang at mga prophets na magsasalita sa inyo, okay, I will agree with that covenant. Hindi ko kayo kakausapin, ang kakausapin ko na lang sila Moses, ang mga prophets. Okay? Kaya ang Panginoon, on the old covenant, kahit na gusto niyang iligtas ang Israel, hindi niya magawa because he was binded of the covenant. Covenant yon. Kaya kung makikita niyo sa Israel, grabe naman ang Panginoon, winasak 3,000 kaagad nung sila ay sumamba sa golden calf. May covenant sila Kapag nag-disobey, sorry, kailangan to pa rin ng Panginoon ng kanyang sinasabi. Okay? He was binded. So parang ganito po, ang old covenant, linimitahan ang Panginoon sa kaya niyang gawin sa Israel. Okay? Because man has the law, but don't have the heart to obey it. Nasa kanila ang law. Nasa kanila ang do's and don'ts. Nasa kanila ang blessing and curses. Mamimili lang sila They will either choose life or they will choose death. Pero ang problema, nasa kanila nga ang requirements. Ang problema naman, wala naman sa kanilang puso ang sumunod. Susunod man, napipilitan lang din. Okay? So yun ang pinakamalaking problema ng Panginoon on the Old Covenant. Okay? Be-bless niya sana Kaso, pasaway And because of that inclination of man, hindi magawa ng Panginoon ang gusto niya sanang gawin sa kanila. Because if you don't have the heart to obey, you will soon rebel. Yun ang problema. Binigyan ka ng do's and don'ts. Kung wala sa puso mo ang sumunod, bibilangan ka lang ng ilang taon magre-rebelde ka. Tama po ba mga teenager? Mga youth, no? Utos ng utos si mama, lagi na lang ako. Sumusunod ka naman. Kaso mga kalaunan, masyado na napuno ng bitterness ang buhay mo, sumasagot ka na, nagre-rebelde ka na. Bakit? Noong mga panahon na ikaw ay sumusunod, wala naman sa puso mo ang sumunod. Yun po ang Israel. Yun ang naging kanilang cycle. Sumusunod sila. Bakit? Uy, gusto mo ma-bless? Sabi ng Panginoon. O nga, no? Paano ba ako mababless? Oh, sumunod ka.
Eto, 10 Commandments, obey mo yan, ritual laws, o to, gawin mo yan, gawin mo to, okay? Okay, sumunod ako kasi gusto kong mabless. Pero sooner or later, dahil napipilitan lang sumunod ang Israel, they soon rebel to God. Okay, humanap ng ibang Diyos ang Israel. Kaya ang Israel, ang cycle nila on the Old Testament, susunod sa Panginoon, magre-rebelde, wawasakin ng Panginoon, magre-repent, bibe-bless na naman ng Panginoon, magre-rebelde na naman kalaunan, magre-repent na naman. Ganun na lang po ulit, paikot-ikot ang kanilang cycle. Sabi ng Panginoon, I want to bless you, but I can't because I am binded with the covenant. Okay? So anong nangyari po? Ang Old Covenant just reveals man's ultimate problem and only gives a temporary solution. Kaya nga po sila may mga sacrificial laws. Every time they sin, nagbigay ng provision ng Panginoon kasi alam naman niya, pasaway ang Israel. Okay, I know you will disobey. Pero in case of your disobedience, parang break the glass, no? In case of emergency, break the glass. O ito gawin nyo, mag-alay kayo. Sin offering, burnt offering, sa lahat ng mga pagkakasala nyo. That time, the curse will now be lifted. Okay, ganun po sila. Temporary lang. Every now and then, kailangan nilang magbigay ng offering. Kapag nagkakasala po sila. So that God will continually bless them. Pero sa New Covenant, the New Covenant deals man's ultimate problem by giving the perfect solution. So umpisahan po natin ang New Covenant, hindi sa binigay, kundi doon muna kung bakit kailangan siyang ibigay. Kasi may problema ang tao, sabi mo, tingnan mo ang katabi mo, masyadong malaki problema niyan. Ha? Tanging ang Diyos lang ang makakasolve ng problema na yan. Kaya sa New Covenant, okay, gusto ko silang pagpalain, gusto ko silang i-multiply, gusto ko maging fruitful sila, gusto ko silang maging successful, but I am binded by my covenant. I will now establish a new covenant para magkaroon muna ng solusyon yung problema ko sa kanila. He gave the solution, and that is no other than the blood of Jesus Christ. Because when Jesus Christ died on the cross, He paid the penalty of our sins, and He cleansed our unrighteousness. Okay? Kaya ngayon na, now that we have the solution, which is Christ. Again si Christ po is just the mediator of the new covenant. He is the mediator. Hindi ka makakapasok, you cannot have the new covenant in you without going to Christ first. So yung mga benefit na ibibigay ko po sa inyo, mga ililista ko sa inyo, ang mediator nito si Jesus Christ. Okay? So mangyayari po muna, you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, and all the things na i-discuss ko sa inyo ngayon is available when you receive Christ as your Lord and Savior. Umpisahan natin. Ganito po kaganda ang New Covenant. It's the gift that keeps on giving. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my laws into their minds and write them on their hearts. Ano ang problema ng Old Covenant? May law externally, kaso yung puso, ayaw sumunod sa Panginoon. So sabi ng Panginoon, here's the covenant. Here's the new covenant. Hindi na lang nasa labas ang law, nasa puso mo na. Ilalagay niya na sa isip mo, ilalagay niya na sa puso mo. Okay? So what's the first gift? The first gift in the new covenant is the divine inclination to holiness. Ngayon na ikaw ay nasa New Covenant, pansinin mo ang sarili mo. No? Gusto mo nang sumunod sa Panginoon. Nasasaktan ka na kapag sumusuway ka sa Panginoon. Amen po ba? May kausap ba akong nasa New Covenant ngayon? Na yung, Lord, sensya ka na, mukhang nagalit na naman ako sa daan. Yung asilinyador talagang Lord, parang nadain na naman ang aking apak. Ha? Napitpitan ko na naman yung buwisit na tricycle. Nasasaktan. Lord, sorry. Dati, sige lang, gawa lang ng masama, go lang ng go, nag-e-enjoy ka pa. Pero ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Every time that there's something in you na pumipigil at biglang merong kirot sa'yo, every time na ikaw ay sumusuway sa Panginoon. Bakit? Hindi na siya external sa'yo, nasa loob mo na siya. Okay? Linagay na ng Panginoon yung law sa'yo. Dati, sinusunod mo siya kasi because of the blessing on the old covenant. Ngayon, sinusunod mo siya kasi linagay na siya ng Panginoon sa'yo. Ikaw ngayon ay patungo na sa mas default na sa'yo
ang sumunod sa Panginoon, ang magbasa ng Bible, ang umattend ng worship service, hindi na napipilitan. Naka-incline na ang puso mo sa laws of God. Okay? Na in fact, hindi ka lang nasasaktan. Nasisiyahan ka na rin kapag sumusunod ka sa Panginoon. Parang walang masayang sumusunod sa Panginoon. Ang lungkot naman ng buhay nyo. Right? Masaya ka na, Lord. Wow, nakapag-serve ako. Lord, praise God, maaga ako sa worship service namin ngayon. Diba, there's different joy now in your heart. Bakit? Yung inclination ng puso mo, hindi na sa kagustuhan mo, sa kagustuhan na ng Panginoon sa'yo. Okay? Look, ito ang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa Ezekiel, "And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws." Wow! Sabi niya, ang problema mo sa Old Covenant, nasa labas ang law. Sinusunod mo siya kasi gusto mo ng benefit ng law. Pero sabi niya ngayon, okay, gawin natin. Tigas puso mo eh. Ang gagawin ko, lalagay ko ang spirito ko sa'yo. At yung spirito na yon, ang magsasabi sa'yo, ang magtutulak sa'yo na sumunod sa Panginoon. So right now, it is not your desire. Kung ikaw lang ang tatangon, ahayaan ka lang ng Panginoon, ang gusto mo, wickedness. Ang gusto mo, pagsaway. Ang gusto mo, party-party. Ang gusto mo, kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, ilalagay ko ng spirito ko sa'yo at yun ang magtutulak sa'yo na sumunod sa kagustuhan ng Panginoon sa'yo. We call that today conviction. May conviction na sa'yo. Hoy, hiwalayan mo na yung unbeliever mong girlfriend. May bumabagabag na sa'yo. Hoy, maaga na, gumising ka na, mag-devotion ka na. Ayan na, conviction yon. Hindi po si pastor yon, ha? Conviction yon, okay? Conviction yon. Sabi, uy, magpatuloy ka, mag-life class ka, mag-soul one ka. Conviction yon. Mahalin mo ang asawa mo. Conviction mo, kahit nakakainis na siya, mahalin mo pa rin. Conviction yun. Hindi na emosyon yun. Dati, ruled ka by emotion. Kapag nainis ka, pinapakita mo. Pero ngayon may conviction, uy, born again ka. Relax, mahalin mo. Be slow to anger. Be patient. Oh, may conviction na sa'yo yun. Hindi po si pastor yun. Again, na, Holy Spirit po yun. He is moving your heart. Dati, ang nasusunod sa puso mo, ikaw. Ngayon, because you are under the new covenant, the Holy Spirit is moving you. May conviction na sa'yo. Okay? In fact, to many of us, no, kaya nga tinan mo to, nung ikaw ay napalapit sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, nung una, pilitan talaga pag church. No? Kapag Sunday, tamad na tamad ka. Pero nung hinayaan mo ang Holy Spirit sa'yo, ngayon, kahit na pagod ka ng Sabado, at kahit na may sakit ka, ginugusto mo na umattend ng church. Because it is the Holy Spirit in you. Paano kami numove ng Panginoon? Through convictions in the Holy Spirit. Ikalawa, promptings. Pinaprompt ka ng Panginoon. Okay, there's something, uy, makipagbati ka dito. I-chat mo to, patawarin mo na to. Promptings po yun. Akala mo, imahinasyon mo lang. No, akala mo, binubulungan ka ng demonyo. Talaga ba? Bigyan ko to? Papatawarin ko to? Hindi po, promptings of the Holy Spirit yun. Okay? Ang Old Covenant, wala po nun. Ang New Covenant, meron na siya ngayon. Okay? Ikatlo, prophecy. Remember on January, di ba tayo ay nag-anoint at nagpo-prophesy sa inyo. Some of you naka-receive ng declaration, some of you receive instruction. Yung prophecy po is the movement of the Holy Spirit also. Ito yung mga bagay na gusto niyang ayusin mo, itama mo, para ma-align ka sa gusto ng Panginoon sa'yo. Okay? Ang dami ng ways ng Panginoon. Kaya kung ang katabi mo, pasaway pa din, questioning ko na talaga yan kung nasa New Covenant yan. Ha? Kasi meron talagang Holy Spirit na eh. Holy Spirit na nagtatrabaho sa'yo. Okay? Naunawaan po. Ayan po ang ginawa niya sa New Covenant. Ha? May inclination ka na ngayon through the Holy Spirit. Kaya ngayon, madali nang sumunod. Amen po ba? On the Old Covenant, obligasyon ang sumunod. But on the New Covenant, obedience is no longer an act of obligation. On the New Covenant, obedience is an act of gratitude.
Sumusunod ka na, hindi dahil obligasyon mo na sumunod sa mga laws and conditions. Sumusunod ka na kasi na-realize mo na that you are so grateful, that you are so sinful, yet someone died for you and His name is Jesus Christ. He paid the penalty of your sin. Kaya ang pagsunod mo ngayon ay papasalamat na sa regalo na binigay sa iyo ng Diyos. Okay? Kaya tayo ngayon, mas masarap nang sumunod. Kasi nga, out of the gratitude na ng Panginoon sa'yo. Okay? At alam mo bakit napaka-issue sa Panginoon ng obedience? Okay? Bakit gusto niya ang mga tao niya maging masunurin? Hindi dahil gusto kanyang kontrolin ang buhay mo. Okay? Issue ko po dati yun. Bakit ang Diyos gusto ko lagi sumusunod? Ano siya? Gusto niya ba mindless puppet lang ba ako ng Panginoon na kailangan sumunod sa lahat ng gusto niya? Hindi. Sa totoo lang, napakalaki po ng benefit sa atin kung tayo ay sumusunod sa Panginoon. Okay? Ito Tanong ko lang po sa inyo, kailan masarap sumunod? Kailan masarap sumunod? Yung practical lang po tayo Kailan masarap sumunod? Mga kabataan, kailan masarap sumunod? Kapag may suhol. Amen po ba? Amen. Di ba madaling sumunod kapag may suhol? Bili ka sa tindahan kahit napakainit. Kapag walang suhol, di ka bibili. Pero kahit gaano kainit, bibigyan ka ng 100 ng nanay mo, susuungin mo kahit walang payong. Sayang, pang-load din to. Pambili din to ng skin sa ML. Alam mo yan, no? Mabilis sumunod kapag sinusuhulan ka. Sa Old Covenant, tingnan mo. Ano ulit? Ang Old Covenant, every time na sumusunod ka, may blessing. So ganito ang Panginoon. Ang Old Covenant, ganito ang turing ng Panginoon. Sinusuhulan ka niya sa bawat pagsunod mo. Gusto mong iangat ka? Sumunod ka sa akin. Gusto mong maging successful? Sumunod ka sa akin. Okay? Old Covenant, sumunod ka ang suhol after. Pagkasunod mo. New Covenant, iniba ng Panginoon. Sinuhulan ka muna para makasunod ka. Binigay na kaagad bago ka pa sumunod. Binigay niya na muna si Jesus Christ para kapag sumusunod ka, masaya na sa puso mo. Hindi ka na napipilitan. You are no longer after the blessing. You are now acting out of gratitude to God because there is something na linagay sa iyo ng Panginoon para makasunod ka. Andyan na yung regalo bago ka pa sumunod. Sino pa naman ba ang loko-loko na hindi susunod? Renegaluhan ka na bago ka pa pasunurin. Okay? So you are already blessed before you obey. Gusto ko lang pong linawin yun Some people believe, baka kasi po old covenant pa rin ang thinking natin na pagpapalain lang ako ng Panginoon kapag sumunod ako. Hindi. Pinagpala ka na ng Panginoon bago ka pa sumunod on the new covenant. Now, question. Bakit mahalaga pa sa Panginoon ang pagsunod? Nasa akin na ang regalo. Utak tuso na naman ang mga Pilipino. Nasa akin ang regalo, bahala na kung susunod ako o hindi. Total, nakuha ko na ang gusto ko. Hindi, ganito, tinan mo. Bakit issue pa rin sa Panginoon ang obedience? Ready? Bless ka na, pero ito, ang gagawin ng Panginoon kapag nag-obey ka pa. Tinan mo kaduktungan po natin yung sinabi ko sa Ezekiel 37. Linagyan ka ng Holy Spirit para makasunod. Sabi ng Panginoon, then, you will live in the land I gave your ancestors. You will be my people and I will be your God. Sabi niya, lagay ko ang Holy Spirit sa iyo para makasunod ka sa akin. Dahil only then, sa ako kayo ibabalik sa lupang pangako ko sa inyo. Exile po kasi ang Israel Dahil according to the Old Covenant, kapag sila ay nag-disobey, papalayasin sila ng Panginoon sa lupang pangako. So sabi ng Panginoon, ito, reregaluhan kita ng Holy Spirit para sumunod ka sa akin, para maibalik na kita sa lupang pangako ko sa iyo. Here's what I see from God. Even when God is disciplining His children dahil sa kanilang rebellion, His heart is aching just like us. Tingnan mo. Ano na lang po, practical na tayo na lang po mga magulang, no? Yung alam mo, kailangan mong disiplinahin ng anak mo, gusto mo siyang paluin, pero nung pinalo mo siya, ikaw din ang nasaktan. Kailangan mo siyang disiplinahin, pero yung disiplina mo, ikaw din ang nasaktan. Ganyan po ang Panginoon. Kailangan ko kayong paalisin, kahit masakit sa akin, kasi disiplina ko yun sa'yo. Kailangan kong tuparin ang aking salita. Kaya sabi ng Panginoon, okay,
para makabalik sila. Dahil excited akong i-bless ulit sila. Dahil excited ulit akong ibalik sila sa lupang pangako sa kanila. Lalagyan ko muna sila ng Holy Spirit para makasunod na sila sa akin. I will save you from all your uncleanness. I will call for the grain and make it plentiful and will not bring famine upon you. Wow! Kapag meron ka ng Holy Spirit at nakakasunod ka na because of the Holy Spirit, sabi ng Panginoon, I will save you from all your uncleanness. Okay? I will make your grain plentiful. I will increase the fruit of the trees and the crops of the field so that you will no longer suffer disgrace among the nations because of famine. Bakit importante sa Panginoon na pagpalain ka? Because God is excited to bless you. Blessed ka na, pero sabi ng Panginoon, there is another blessing for obedience. Ang Panginoon, ayaw kang hintuan ng blessing because the Lord your God, God moves you to obey because He doesn't want to stop blessing you. Gusto niya, tuloy-tuloy ang pagpapala niya sa'yo. That's the heart of God para sa'yo. Pero hindi niya magawa kapag nadi-disobey ka. Dahil ang disobedience, kailangan kanyang disiplinahin. Kaya sabi ng Panginoon, lalagay ko sa iyo ang Holy Spirit para sumunod ka sa akin. Kasi anak, gusto ko araw-araw maging blessing ka. Gusto ko araw-araw binubuhos ko ang blessing ko sa iyo. Hindi yung disiplina ang inaabot mo sa akin. Okay? That's God's heart for Israel. Ayaw ng Panginoon na palayasin ng Israel sa Promised Land. Siya ang unang nasasaktan every time dinedestroy niya ang Israel. Every time na pinababayaan niyang Israel sa mga raiders, sa mga marauders, sa mga iba't ibang lahi, nasasaktan ng Panginoon, pero wala siyang magawa. Kaya sabi niya, lagyan kita ng Holy Spirit so that this time, makakasunod ka na sa akin. And this time naman, hindi na ako mapipigilan na i-bless ka. Okay? The first gift of God on the New Covenant, divine inclination. I call this the gift that keeps on blessing. Regalo ng Panginoon para lagi kanyang pagpalain. Okay? Ganyan kakamahal ng Panginoon. Biro mo yun, no? Diba dapat yung may kailangan, siya ang gumagawa ng paraan. Tayo ang may kailangan sa Panginoon. Sabi niya, ako ang gagawa ng paraan para mabigay ko yung kailangan mo. Okay? So that's the New Covenant. It's not about your self-performance. It's about God's performance in you. Okay, kalawa. Ito po ang kalawang gift ng Panginoon. And I will be their God, and they shall be my people. And they shall not teach each one his neighbor and each one his brother, saying, know the Lord. Okay? During that time, Old Covenant, ang kinakausap lang po ng Panginoon is the prophet, the priest. At a few chosen people on the Old Covenant. Kasi nga, yun ang sinabi ng mga Israelite. Kumausap ka na lang, Lord, ng mga taong tapat, no? Ng mga representative namin, sila kausapin mo, sila ang babaan mo ng instruction, sila ang bigyan mo ng commandments, at sila ang magsasabi sa amin. Okay? Pero sabi ng Panginoon, not in the New Covenant. In the New Covenant, bawat tao pwede nang makalapit sa Panginoon. Pwede nang makarinig sa Kanya. For they shall all know me from the least of them to the greatest. Okay? So hindi na to about, pastor kasi yan, kaya nakakarinig sa Panginoon. Kasi yan, lagi nagbabasa ng Bible. Hindi. Sabi niya, from the least of them to the greatest. Yung pinakabago sa pananampalataya, kayang makilala ang Panginoon. Yung pinakapasaway, kayang makilala ang Panginoon. Hanggang doon sa pinakamaayos, kayang makilala ang Panginoon. Hindi po ito about information, it's about an intimate relationship with God. Okay? So ano po ang ikalawang gift? It's the dwelling of the Holy Spirit in you. In the New Covenant, God put His Spirit in you, which is Himself, the Holy Spirit, God Himself dwelling in you. Kaya kung ikaw ay born again, kung ikaw ay under the New Covenant, nasa iyo ang Holy Spirit and that Holy Spirit is making Christ known to you. Pinapakilala ang Panginoon sa iyo. Okay? I call this the gift that keeps on transforming. Dahil when the Holy Spirit dwells in you, lagi ka nitong pinababago habang rini-reveal niya sa iyo kung sino si Kristo sa buhay mo.
mas lalo mong nakikilala ang Diyos na nagligtas sa'yo. Ayaw ng Panginoon that the Lord your God is just a history para sa'yo. Na ito ay maging preaching lang para sa'yo. Gusto ng Panginoon, ito ay maging buhay sa'yo, kaya linagay niya sa loob mo. He let the Holy Spirit dwell in your lives. At itong Holy Spirit na to, may trabaho sa'yo. O, tingnan niyo po, sabi ni Apostle Paul, "For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people," para to sa mga bagong born again sa Ephesians, no? Nang nauna ko, narinig niya na kayo ay naligtas, na kayo ay tumanggap sa Panginoon at minahal niyo ang mga tao ng Diyos, sabi niya, "I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better." Okay? So, hindi mo na lang nakikilala ang Diyos, I hope so, hindi na lang sa preaching, kundi every time you are talking with the Holy Spirit in you, it is revealing Christ better in you. Mas nakikilala mo ang Panginoon. Hindi ito para magkaroon ka ng information about Him. Because I believe as you know Him more, you are becoming more like Him. Ang gusto ng Panginoon, makasunod ka sa Kanya. Ikalawa, makilala mo siya dahil habang nakikilala mo siya, nagiging kamukha ka ni Kristo. Tingnan mong mabuti ang katabi mo. Sino kaya ang kamukha niyan? Pastor, nasa church, bawal sabihin. Okay? You are becoming, at ang gusto ng Panginoon, hindi lang siya tumira sa'yo, kundi through you, makilala din ang Diyos. Kaya, tinan mo when the Holy Spirit dwells in you, it produces in you the fruit of the Holy Spirit. You now have the fruit of love, joy, peace, goodness, kindness, gentleness, faithfulness, self-control. Lahat yan galing sa Espiritu ng Diyos. Lahat yan karakter ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon, hindi lumabas yung ikaw. Ang lumabas si Kristo sa'yo. Na kapag every time you are talking to people that doesn't have Christ, ang makita nila sa'yo ay hindi yung kapalpakan mo, yung mistake mo, yung weakness mo. Ang makita nila sa'yo ay ang Kristo na nagligtas sa'yo. His love for them. His peace sa kanila. So the Holy Spirit, hindi lang siya pala nagbibigay ng conviction sa'yo. Siya ang nagpuproduce ng karakter ng Diyos sa'yo. Kaya questionin natin yung mga born again daw, pero hindi nagiging kamuka ng karakter ni Kristo. Okay? Because it is impossible. Imposible. You have the Holy Spirit in you. Congratulate mo nga yung katabi mo. Sabihin mo lang, ang laki na ng pinagbago mo. Ha? Praise God. No? Hindi dahil sa New Year's resolution yan, ha? Kundi sa Holy Spirit yan. Okay? O, last. Ano po ang last gift ng Panginoon? For I will be merciful toward their iniquities and I will remember their sins no more. Wow. This is the best gift. For me, ito po ang best gift on the New Covenant. Lord, ito kasi yung conclusion ng New Covenant, siya po ang pinakasolusyon doon sa problema sa Old Covenant, which is, hindi makasunod ang tao. Kasi nga, we are sinful by nature. But here's the gift of God. I will remember your sins no more. When God is looking at you, He is no longer seeing your sins. Because the last gift of God in the New Covenant is the deletion of hostility. He delete your records as if it never happened. Yung mga kapalpakan mo, yung mga unlawful acts mo, yung mga kaadikan mo, yung mga kabisuhan mo, under the New Covenant, sabi ng Panginoon, I will delete all the record. Kaya nung kapag kinakausap mo ang Panginoon, He is no longer looking at your sins. Ikaw, masyado kang nahihiya on your sins. But because of the New Covenant, sabi niya, anak, anong pinagsasabi mo? I don't remember that incident. What I remember is what Christ done on the cross. You keep on telling God, Lord, nagawa ko na naman.
Lord, eto na naman ako, nagbisyo na naman ako, nag-addict na naman ako. Pero sabi ng Panginoon, anong pinagsasabi mo, anak? All I see is Christ paid the price for your sin. You have no record on God. Clear ang record mo. Innocent ka before God. You are not guilty before God. Biro mo yon, no? So lahat yung mahabang listahan ng demonyo na pinamumukha sa'yo, ito pray ka ng pray, dami-dami mong ginagawa. Alam mo, boses yan ng demonyo sa'yo. Hindi yan boses ng Diyos. Ang Diyos mo, hindi na naaalala lahat ng kasalanan mo. Okay? He deleted it. Para po mas maano pa natin, mas ma-realize pa natin, para mas makita mo kung gaano kaganda itong gift na to. Number one, ano lang natin, summarize po natin. Una, binigay ka niyan divine inclination to holiness. I called it the gift that keeps you blessing. Binigyan ka ng dwelling of the Holy Spirit. I called it the gift that keeps on transforming. Now, He deleted your hostility. I call this the gift that keeps freeing you. Patuloy kang pinapalaya netong gift na to. Bakit? Para maunawaan mo at ma-appreciate mo yung pagbura ng Panginoon ng record ng iyong sins. Let's give weight to your sin. Because siguro, no, on our church age, modern church age, no, nakakalimutan na yung weight ng kasalanan. Yung consequence ng kasalanan. Because under grace tayo no? Wag na natin pag-usapan ng kasalanan. No. You cannot understand grace fully if you don't understand sin fully. If you don't understand the weight of your sin, if you don't understand the consequence of your sin, you will not appreciate grace. Grace siya kasi makasalanan ka. At napakabigat ng kasalanan na yun. Okay? Let's look back. Ano po ang mga consequences ng sin? Punta tayo sa unang nagkasala. Sa humanity. Which is Adam and Eve. Ano po ang consequence nung sila ay nagkasala? Balikan natin. Genesis 3 verse 7. Then the eyes of both were open and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Nung nagkasala sila, nagulat sila. Hubad? So doon pa lang po nag-umpisa yung rated SPG. No? Doon po yan. Doon po nanggaling yun. No? Nakita nila, hubad sila. Ano kagad ginawa nila? Nung una, nung hindi sila nagkakasala, hubad naman talaga sila. At wala silang pakialam kung hubad sila. Nung sila ay nagkasala, may ginawa sila nung sila na-discover, uy, hubad pala tayo. They sewed fig leaves. Tinago nila ang kanilang sarili. Okay? Tinago nila ang kanilang sarili sa isa't isa. They are no longer completely vulnerable to one another. Okay? O ganito, practical po. Diba ang 11th commandment, kapag may kasalanan, wag umamin? Tama po ba mga lalaki? No? Kapag may kasalanan, wag umamin. Bakit? Nakakahiya. Tingnan mo kapag may kasalanan tayo sa kapartner natin, sinisikreto natin. Bakit? Nakakahiya ang ginawa mo. So every time you sin, alam mo ginagawa sa'yo ng sin? Sin puts you to shame. Maybe we could say, hindi, lakas pa rin ang loob nila, no? Kahit naglalasing sila, kahit sila nagmumura, parang normal na sa kanila. Hindi. In reality, kahiya-hiya yun sa kanila. It puts you to shame. Para yung skandalo, every time you sin. Nakakahiya yan sa mata ng Diyos. Okay? Those sins is not worthy of the God who created you. Kaya sila nagsod ng fig leaves. They want to cover their shamefulness by their own performance. Kasi nga, kahiya-hiya yun sa Panginoon. Okay? Mami na po tayo. Every time we sin, nakakahiyang mag-pray sa Panginoon. Lord, ito na naman. Sorry, Lord. Because it really is shameful. Pero old covenant yan. Sabi ng Panginoon, New Covenant, I will remember your sins no more. Hindi ka na kahiya-hiya sa Panginoon
Because in the new covenant, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala nang magigil trip sa'yo. Wala nang magkokondena sa'yo. Wala nang ipo-point out na kasalanan mo. Because Christ says, today, in the new covenant, I remember your sins no more. Therefore, you can now live a life without condemnation. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa mga kasalanan na ginawa mo, sa mga flaws and mistakes mo. Because right now in God, wala nang condemnation. Remember your sins no more. Dati, nagtatago sila Adam and Eve on the fig leaves. Today, your sin is covered by the blood of Jesus Christ. When the Lord looks at you, all He sees is the blood that Jesus Christ paid on the cross. That's why, no condemnation. Wala na, mga kapatid. Wala na to yung condemn mo sa sarili mo. It's your fault. Ito na naman ako. No. Sabi ng Panginoon, you are now under my new covenant. Tanggapin mo ang regalo ko na nagpapalaya sa'yo. You are no longer condemned by your sins. O, ano pa? Ano pa po ang ginawa? Ano pa po ang consequence nila Adam? And they heard the sound of the Lord God walking in the garden, the cool of the day. And the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Nung wala pang kasalanan, nag-e-enjoy sila walking together with God. Pero nung nagkaroon na ng kasalanan, andyan na ang Panginoon, lumalapit sa kanila, nagtatago sila sa Panginoon. Because every time we sin instills fear towards God. Ang sin, nagbibigay sa'yo ng takot na lumapit sa Diyos. Dahil alam mo, hindi katanggap-tanggap sa Panginoon ang kasalanan. Ngayon, natatakot ka, Lord, Lord, baka wasakin mo ko sa kasalanan ko na to. Hindi ka tuloy ngayon makalapit sa Kanya at makahingi ng tawad. Because that sin, tinatakot ka sa distraction and punishment na kayang gawin sa'yo ng Panginoon. Old covenant po yun. Pinagpala ka, kapatid! Pinagpala kang lubos dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. You are now holy before God. Lord, maraming salamat. We lift up your name. Lord, salamat. This is now the new covenant. Panginoon, you no longer remember our sins. You put the laws into our heart. And Lord, patuloy kaming lumalapit. Patuloy mo kaming pinapalapit sa iyo. At patuloy ka naming nakikilala. Right now, O Lord, I pray that your people will continually know you. I pray that the Holy Spirit will move with you mightily. Moving your heart to obey God. Moving your heart to praise God. Moving your heart to glorify God with all of your being. Panginoon, maraming salamat. Reigning champions, you are now under the new covenant. Let us shout the name of the high priest in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Let's sing